kababayan, binuking ni Miss Maharlika or at least nagtanong lang siya 'no, na di umano ay pinalaglag ni Sandro Marcos yung nabuo nila ni Alexa Miro. Again mga ate at kuya, nung wala pang 1 year siniwi, like wala pang ang 6 months, bumiyahe ang mga 'to papuntang Singapore, nanood ng Formula 1 race kasama si Alexa 'no, may mga pa-wine-wine, syala-syala, very sosyal. So bakit may kasamang starlet? Magandang artista si ano si Alexa Miro pero syempre hindi pa masyado matunog ang pangalan. So bago-bago lang. Nasa mga indie film ito mga kababayan na yung tipong naguhubad talaga frontal ha, frontal. Kita ang kipaylabong na makapal ang bubonic plague. Kung matagal na kayo naka-follow sa akin, naririnig niyo na yan sa mga nakaraang vlogs natin na ang partner ni Sandro nga ay ganito hubadera. Pero maganda. Hindi malaswa ang itsura ng mukha although naguhubad. Kasi may iba na ano eh, no, na parang hubadera na nga ang mukha, mahalay rin. Parang match yung kanilang, right? May mga mukhang mahahalay. Although nakakaaliw si Rufa May Quinto, sa tingin ko, si Rufa May, di ba? Si Rufa May parang mahalay yung mukha niya, no? Parang, parang ano talaga siya, parang malibog or whatever. Sino pa ba? Sino may mga kilalang artista na parang mahahalay naman kita naman agad sa itsura ang Rosana Roses, mga tipong ganyan, no? Anyway, uh, so, tinatanong ni Miss Maharlika kasi pasabog din pala ito ni Miss Cathy Binag na i-post na rin daw na allegedly ay pinalaglag ni Sandro Marcos ang nabuo nila. Bakit naman? Si Sandro Marcos ang alam ko, 32 years old na ba to? Right? Nasa 30s na si Sandro eh. Ang alam ko. So, bakit? Plus, ang baby kasi ay buhay and it's a gift. Malay mo, kung totoo to, Sandro and Alexa, kung totoo to, malay mo. Pag paglabas ng anak nyo, ano pala, no? Asset pala ng Pilipinas, not necessarily magiging politiko one day, but maybe, di ba, magiging maganda yung contribution sa Pilipinas. Malay nyo, scientist pala yan, makadiscover ng pang-prolong ng buhay or maybe makadiscover ng safe na flying cars, ganan, makadiscover ng rare metal or whatever na magaan, pwedeng magamit sa mga aircraft at magagamit sa mga ano no, mga travel na pang speed of light na, yung tipong pang interstellar travel, something. You know, yung mga ganong tipo ba na bakit may paagas? Malay mo, di ba? Mabuting tao pala yun paglabas. Kaya lang, kung nananalaytay talaga sa pamilya nyo ang kasamaan, pero malay natin, kay Alexa naman manggaling, di ba? Malay natin yung genes at saka yung mga traits ni Alexa yung mamana. So bakit kailangang ipaagas? May kinalaman ba dito si Butod? Hindi ba boto si Butod sa relasyon nila? Kasi alam niyo mga kababayan, ang tingin ko hindi maganda ang relasyon ni Butod at ni Sandra. Kasi among the, Sandro pala, ba't Sandra? Among the children of Butod, Butod ba ang pangalan nun? Yung babaeng malaki ang tiyan na kulubot ang leeg. Among her children, parang yung bunso lang yung kaya niyang i-manipulate. Yung pangalawa, parang may sariling mundo. Yung panganay, parang hindi naman niya mamanduhan kasi panganay, no, strong ang personalidad, nasa politics na rin. Maybe he'll listen to his mom, but he cannot be manipulated by Butod, right? So, kumbaga nasusunod ang gusto ni Sandro pagdating sa preference niya sa babae. Ang alam ko si Sandro mga kababayan, mahilig talaga sa babae. At least babae yung hilig niya, di ba? Malay natin kung ano ang hilig niya sa Koh Samui. Alam niyo yung Koh Samui? Shout out po. Kasi mahilig daw pumunta ng Koh Samui yan si Sandro no? Malay natin kung ano yung trip nila doon, di ba? O hindi sila makapagwalwal sa Pilipinas, so sa abroad na lang gagawin, yung tipong walang makakakita. Kaso kaso may mga puting ahas din naman tayo dyan sa Koh Samui or somewhere there. Sa nakakasakop ng Koh Samui. Oh. So, yeah. Parang, teka muna, unang apo yun mga kababayan. Kung unang apo, bakit pinalaglag? Maganda si Alexa, matangkad. Mukha namang may lahi rin. Mistisa, mukhang apelyedong Haponesa rin. Right? Bakit ipaagas? Para ke? Para ano? Dahil hindi boto si Butod?
Or ayaw muna ni Sandro na mawala yung kanyang bachelor status or whatever? He wants to stay in politics as someone who is available? Is that so? Ayaw niyang maging batang ama? Ay, di na siya bata, mga ate, mukha lang siyang baby face. Baby face na tomboy, parang ganong tipo, no? So, bakit ganon? Eh, sayang. Kung totoo man. Anyway, pakikinggan natin si Miss Marlica, mga kababayan, ha? Dali. Kasi, ipinost na rin daw to ni Cathy Binag. And also, sinabi rin ni nagpaparinig si Rowena Guanzon, si Attorney Rowena Guanzon, si Congresswoman Guanzon, na di umano, may mga isinoling Hermes bags. Bakit sinoli? Kasi millions ang Hermes, di ba mga kababayan? Mamahaling brand. Rare pa yan, no? Yung tipong hindi naman laging available ang kanilang mga designer bags. Lalo yung mga Birkin, mga ganon. Kelly, ba? Hermes Kelly, whatever. Hindi natin afford yan. Mga hampas lupa lang. Well, siguro kayo mayayaman. Kami hampas lupa kami. Ang kaya lang namin bili si Kusana. Si Kusana! Yung pangarap kong ang bag na ano ba to? Ano yung feel ko na bag na parang Victoria's Secret yung design? I have that bag I forgot na. Gentlewoman, right? Gentlewoman. Hindi naman yun ganun kamahal, di ba? Yung Gentlewoman na bag. Yung mga tipong ganun lang yung kaya namin. But, Hermes kasi yan So, kapag sinoli, may value. Tumataas pa ang value habang tumatagal. Di ba? Lalo kapag rare yung design. O katong mga Birkin bag nga ng Hermes, ganyan. Mga ostrich kineme. So, apaka-rare naman talaga. Milyones ang halaga, no? 5M pataas. Baka meron ng Hermes na 10M to 25M Biro mo yun, bagang mahal-mahal. Isang bahay na yun na maganda, mga ating. Ay kung bilyones naman talaga ang nakakamkam, ay mani-mani yung mga ganyang bags, hindi ba? So, hiwalay na si Sandro at saka si Alexa. Actually, umamin si Alexa na naging sila pala ni Sandro Basahin ko lang yung article ha. Published by Inquirer last month. Anong sabi? Alexa Miro has formally admitted that she had a 5-year relationship with Ilocos Norte's 1st District Representative Sandro Marcos, the son of President Niwi. Ay, hindi pala. President Marcos Jr. and First Lady Liza Malu Marcos pala. Hindi pala Malu Wang. Liza Malu Wang kasi lagi ang nababanggit ko. So, Liza Marcos pala yung First Lady. So, anak daw ng First Lady si Sandro at saka anak ng presidente. So, 5-year relationship. Right now, it's 2025 or 2025. So, 2020. Panahon ng pandemic. Naging sila na. Actually, nung kampanyahan ng 2022, di ba, nakunan ng video si Lani Mercado in Cavite na kinakausap si Sandro. Alam nyo, mahirap itong mga taong deny ng deny. Right? Kapag ka namumuhay ka sa kasinungalingan, hindi ka dapat pagkatiwalaan. Okay, given politician ka, you want a pristine image, pero kung lagi kang sinungaling, hindi rin maganda. Ibig sabihin, mapagtahi ka ng kwento, marami kang skeletons in your closet, ganyan. And, hindi ka dapat pinagkakatiwalaan ng taong bayan kasi hindi ka nagsasabi ng totoo. Although natural sa mga lalaki ang laging mag-deny at 'di ba? Ang mga lalaki kahit pitpitin mo ang jetlogals hindi talaga aamin yan Huli na nga, buko na nga. Magde-deny pa. So 2020 sila naging magjowa. 2022 yung kampanyahan, nakuha ng video si Lan Mercado na kinakausap niya sa, uy, ang girlfriend mo pala, taga-amin, taga-Cavite, ito pala sa Cavite. Ang sagot ni Sandro, wag po kayo maingay. Secret lang po. May ganong video, di ba? Sila na Mercado, nag-uusap sila ni Sandro Marcos. O, sekreto lang po, ganon-ganon. Dinay pa yung lolo nyo. Naka 5 years pala sila. So, within 5 years, alam mo namang wala ng kalabitang nangyayari, lalo't hubadera yung girl. Okay? Alam mo naman nagtititigan lang sila at nagba-Bible study sa kwarto, di ba? Tapos may unan sa pagitan pag natulog. Ano ba yun? Ay, naku, hindi ako papayag ng ganun. 5 years, punyeta, tatumbling ako, split pagbagsak.
Tama ba? Lalo pa't niregaluhan ako ng Hermes, aba, ay bibigay ko na ang isusuko ko na ang bataan mga ating, charot. Nawala na ang pagiging dalagang Pilipina ko, di ba? So, let's listen muna kay Miss Marlica sa kanyang expose at pag-usapan natin, sino ang dapat managot? Labag ba to sa kalooban ni Alexa? Or pumayag siya because celebrity din siya and gusto niyang, di ba, manatili as dalaga, even katulad ni Sandro Marcos na maybe aiming to maintain his bachelor status, baka ganun din si Alexa. Ayaw niyang maging, ano no, maging reputasyon ng siya ay nanay na. Kasi kapag nanay ka na, parang ano na, bawas ka na sa projects. Right? Hindi na, wala nang kilig factor kasi syempre nakataring sa isip ng mga fans. Ay nanay na yan, ano pat naging tumatanggap pa ng role ng mga kilig-kilig role at may pag-love team, may anak naman na yan. Ay, ang ganda pa naman ni Alexa, no? Hindi siya malaswang babae kung tingnan. At least yung mukha niya. So, let's listen to Miss Marlica, mga kababayan. Tanungin mo si Charis. Diba? Manggugurgurban. Charis, totoo ba? Sandro Marcos. Ito ha, napost na rin to ni Cathy. Ha? Ang tanong, totoo bang pina-abort mo, pinalaglag mo ang anak nyo dapat ni Alexa Miro? Mamamatay tao ka. Kung yan ay totoo, dapat talagang, I hope magsalita ito si Alexa Miro. Demonyo tong Marcos na to. Ang pamilya nila, tanungin mo, Sandro Marcos, pinalaglag mo ba, pinuwersa mo ba si Alexa Miro para patayin ang anak ninyo? Tanungin niyo si Sandro Marcos. I hope si Alexa Miro magsalita. Day, magsalita ka. Oh, pinost si Cathy Binag. And of course, it's a crime kasi hindi man legal sa Pilipinas ang abortion. Ano bang parusa? So sabi nga po dito, abortion is illegal in the Philippines under all circumstances. The practice of abortion is prohibited, completely prohibited by law. So ano ang parusa? Oh, 2 taon hanggang 6 na taon na pagkakakulong sa babaeng nagpalaglag ng kanyang anak. Yung doctor or medical professional na nag-perform ng abortion, hanggang 6 years din ang pagkakakulong. Ang alam ko may penalty pa tong 100,000 pesos. What about yung tao na namilit, right? What about yung tao na nasunod kahit labag sa loob ng babae? Hindi ba't may violation din ng women's rights yan? And it's pagpatay eh. It really is a crime. So kung mapapatunayan at kung lalabas kaya si Alexa, maglalakas loob kaya siya na magsalita, Alexa, kung ikaw ay magpapakabayani at kung gusto mong isalba ang Pilipinas, sana makonsyensya ka. Sana may natitira pang katiting ng spark sa pagkatao mo or sa katawan mo na galing sa nasa itaas na magre-remind sa'yo na sayang yung buhay na nabuo nyo. Is it just for the sake of popularity? Are you gonna become the next Ann Curtis? Are you gonna become the next Marian Rivera, Christine Hermosa, Liza Soberano, Catherine Bernardo? Parang hindi naman. Hindi naman maingay ang pangalan mo. Hindi ka naman magiging superstar. I don't know why. Mukha namang magaling ka sa communication. Although you started as a hubadera for indie films, na nagpapakita ng frontal talaga, no? Dede, kipay, kita, lahat. Binuyang-yang mo na ang lahat. 5 years na kayo magkarelasyon, dati ka ng starlet, bakit hindi ka pa namamayagpag? So, ano pang kailangan mong pag-ingatang imahe? Na mananatili kang dalaga at may papartner ka sa matini idol at magiging superstar kayo? I don't think na mangyayari yan. Well, I hope maghimala ang langit at lupa for you. Pero so far, wala kang mga projects, movies na talagang magiging na blockbuster hit. So, sayang yung buhay, Alexa, na nawala sa'yo kung totoo nakabuo kayo. Maybe, ang hirap din kasi sabihin na maganda rin na hindi kayo nakabuo. Malay mo, salot pala yung anak nyo dahil ang dugong nananalaytay ay dugo ng mga yan. Maybe pwedeng sabihin na pabor sa'yo na hindi ka nalahian ng angkan nila. Pero it's not for us to say it eh. Kasi maybe ikaw pa rin ang magpapalaki ng bata.
malay mo lumaking mabuting tao yun. 'Di ba maging asset pa ng lipunan, maging malaki pa yung ambag niya sa kanilang henerasyon. Sayang eh. What do you think mga kababayan? Dapat bang lumantad si Alexa? At dapat mabulgar ang kasamaan ng kanyang naging partner? Dapat bang maparusahan? Hindi lang si Sandra at kung sino pa man ang involved. Sino bang Sandra? Sino pa mang involved? Pinwersa kaya si Alexa o meron silang mutual, tawag dyan, may consensus. Paagas natin for our own benefit, right? For the both of us, parang ganun. Para sa benefit nating dalawa, you being a celebrity na dapat sexy ka, hindi ka magkaroon ng kamot at manatili kang dalaga. Me as a politician na single and available, na kapag ka merong itinandem sa akin, kikiligin ng taong bayan just like what happened to my dad and VP Sara. Ano sa tingin niyo mga kababayan? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.